Dahil room in na tayo, pwede ko na papuntahin ang kambal. Kaya grabing pagkamis, gusto agad magpasaway sa akin dito sa hospital. Ayan na sila ang Hi! bisita. Wala pa si baby. Asa? Nasa baba pa nga, di ba sabi ko? Kasi. Nag-wheelchair ka? Wala. Nasa papa si baby. Ang cute! Ang cute! Wow! Wow! Ano yan? Ang laki naman yun. Ang lagi naman. It's for you. Escaping first. Thank you. Yes. Ay, puta. At dahil dyan, mapapizza tayo sa mga unang bibisita sa atin. At dahil pwede na rin ako kumain, pero ayoko ng pizza kaya nagtinapay lang muna ako. Ito rin yung isa sa maganda sa Ace kasi kahit madami pang bisita, okay lang. Pwede pa yung bata at matanda. Sa ibang hospital kasi bawal. So ayun, dahil anong oras na rin, kaya nagsiuwian na sila. So ayun, dahil hindi pa kami inaantok, kaya nanood muna kami. At naisip ko na mag-pump na rin para lumabas na yung gatas ko. Ayang brand pala yung gamit ko. Ayan din kasi yung gamit ko dati nung nanganak ako sa kambal. Mura na at talagang nakakasipsip siya, ang lakas ng sanction. Hindi na ako bumili ng mamahaling pump kasi nga, parehas lang naman pump yun. At dahil subukan na to at saglit ko lang naman gagamitin, kaya dito na tayo sa practical. Grabe, parang kala mo nasa staycation lang kaming dalawa ni Pau. Na para bang kala mo hindi ako nanganak. Hindi pa naru-room in si baby kasi for monitoring pa siya ng 24 hours. Kaya nasa Nico muna siya, inaalagaan siya doon ng mga nurse. At yung biniling gatas muna ni Papa niya ang kanyang dededein. Ayun daw kasi ang protocol ng pedya niya. Kaya kahit walang komplikasyon, kinabukasan mo pa makikita yung baby mo. So ayan, may paganyan din dito sila. sa, Hindi mo na kailangan pumunta dun sa nurse station. yung Kapag tumutunog may na rin yung kailangan ka, pinaka-box pipindutin niya. mo lang yan para tawagan sila. So ayun, tinawagan ni Thank you po. Paolo kasi nga tumutunog yung box dun sa gilid ko. Ay grabe, ganap na ganap. Pero dahil kasi hindi siya makahiga ng maayos din sa may gilid, hindi siya makatulog, kaya sabi ko, sige dito ka na lang, tumabi ka na lang sa akin. Total, kasya naman kami dito. Nakakatuwa at ang bilis ng recovery ko kasi nakakatain na din agad ako. Laro to si Paolo, Galing pati ng yung nakatae tae ka ko gusto kagad. i-video ka dito. Isa pa sa nakakatuwa sa isang ganda ng una nila, sobrang lambot. At saka previous na nila yun. Bongga sila. Isa sa nanay, isa sa baby. At talagang nagagamit ni baby yan ngayon. At dahil namuo yung dugo dun sa dextrose ko, kaya tinanggal na muna. At ibabalik na lang kapag may antibiotic na nai-injection sa akin. Kaya ang person ko ay nakapagpalit ng damit at nakapaglinis ng katawan, nakapag-toothbrush finally. At nakapaglikpit pa ako ng kalat na naiwan ng gabi. Hindi naman daw mas magkilos-kilos dahil CS ka. Ayun yung sabi ng OB ko na maglakad-lakad daw ako kapag kaya ko na at saka magkilos-kilos. So ayun, dahil maganda yung gamot para sa sugat ko, hindi ko nararamdaman yung tahi ko. Kaya kahit galaw ako ng galaw, hindi siya masakit. Ayan pala yung gamit ko na panty napkin, sobrang ganda. So dahil dyan ay ibabalik ng aking dextrose. Dahil meron nang i-inject sa akin na gamot. Medyo nahihirapan pa si ating hanapin yung ugat ko kasi ang liliit. Buti na lang at ang galing niya at isang tusukan lang kami. Dahil ang haba talaga ng karayom ng dextrose, ang sakit kaya. Kaya ayan o, medyo namang problema na agad ako. Kaya sabi ko kung pwede, wag na lang nila ako dextrosan. Kaso hindi talaga pwede kasi madami pang i-inject sa akin ng antibiotic. At ang galing lang, kinagabihan, binisita ako ng OB ko para linisan niya yung sugat ko. At tinuro na rin kay Paolo kung paano linis yung gagawin dito. So ayun, umaga na at inaantay na namin si baby. Dahil ngayon daw siya i-room in. So saktong-sakto pagtapos namin kumain ay dumating na ang baby naming mahal. Nilipat lang siya ni Paolo dun sa sulok para hindi siya nalalamog agad pag may dumating na bisita. Grabe, sobrang saya niya. Napakatagal na ni Paolo gusto ng baby boy. O ayan, finally may Wow, baby naman boy niya, ka na. natusok yung Buti na lalim ng lang at talampakan. baby boy. Kaya grabe, ayoko na talaga magbuntis. Okay na to. So ayun, pagdating niya sa akin ay nilinisan ko siya at pinalitan ko na siya ng damit. Yun nga. Dahil dadating daw Kaya ang siya kanyang nairita. mga ates. Tinatawagan ko na tuloy. Ako na tuloy yung pump ko. Ayun na. Ang pogi na! Ay, ang pogi-pogi mo naman. Kaping ka sa akin, no? Kasi ako din magkakoy. Ba't bawal yung ganun na pipig pa yan? Kaya mo lang, hindi naman Hindi kasi ito muna na kami doon. Hindi ko hindi. Sabi ko, tingin siya sa'yo, sabi niya, kita ko. Ang ganda ng ating yan. O, saan ako sikip? Saan ako sikip? Hala, pagkaagawa ng babae yan. Baka kaya pala umiiyak, ay may tae. Ay, hindi na napakita ko siya nun. Hindi ko may tae, kulit bigla. Hindi naman nabis niya. Para siya, nakatik kita ka. Para siya sopa. So may rice. So may rice. Hindi naman, baby naman. Grabe, sobrang saya ng kambal. May bagong baby na naman sa pamilya. May bagong lalamugin na naman. Gagawa na din yan. Dahil sobrang excited ng kambal, gusto nilang buhatin din si baby. Buti na lang at may pa-previous si Ace ng ganto. Kaya naging support siya para mabuhat ng kambal ng maayos si baby.
Grabe, hindi pa man din nakakauwi, nalalamog na. Buti at nakikisama din ng batuta. Tingnan mo, hindi siya umiiyak. Kahit pinagpasapasahan na siya ng mga tao dito. Pinagbigyan ko na ang kambal kasi kahapon pa nila yan inaantay. At syempre, hindi rin magpapatalo ang dalawang makyut ko na pamangkin. Talagang gusto rin nilang mabuhat ang baby na yan. Kaya dahil dyan, pagbigyan na lang. After ay nagutom si baby. At dahil wala pa akong gatas, kaya naman dyan muna namin siya pinadedede. Grabe, ang hirap pala dun magpadede, kaya sabi ko dali na yung bote niya dito. At tinry ko siya padedein sa akin. Ang kaso, wala talagang gatas. So ayun, yung gatas na lang na isa yung pinadede namin sa kanya. At sakto, nung nabusog siya, dumating ang kanyang tita at lola. At dahil dyan, si tita Donna niya ang magpapalit sa kanya ng diaper. So ayun, dahil malamig dito, kaya may pailaw sila na ganyan. Para hindi daw lamigin si baby. Grabe ang iyak, kala mo inapi. After nun, ay may dumating na naman na bagong bisita, bagong mangungulit na naman sa batuta. So ayun, for the chikahan lang kami at pinanood ko sa kanila ang full video ng aking operation. Until now, sobrang amazed pa din ako. Ibang-iba yung experience ko sa pagka-CS sa akin sa kambal at saka sa CS sa akin ngayon. As in, kitang-kita ko lahat ng nangyari sa akin. From the start nang hiniwa ako at hanggang sa lumabas si baby, ang galing lang at gising na gising ako that time na feeling ko na hindi ako yung inooperahan, na para bang nanonood lang ako ng FB Reels. At dahil dyan, natigil ang aming panonood dahil may pumasok na nurse para i-check kami ni baby. Grabe, sobrang sakit ng tiyan ko ngayon, para akong dinidysmenorrhea. Hindi sugat yung masakit sa akin yung puson talaga as in. Kaya uminom ako ng Venodikina at nilalagyan ko ng hot compress yung tiyan ko para maglabasan yung mga baob akong dugo. Buti na lang at nandito yung dalawa kong pinsan at sila munang nag-asikaso kay baby. At dahil dyan, tumain na naman si baby. Parang lahat na lang ng bumibisita sa kanya, pinaglilinis niya ng tae niya. Tingnan nga natin kung matatay din siya ngayong oras na to. Kung mapapasabak ba sa punasan ng tae si ate mo, love. Buti nga at pinapasok sila kahit anong oras na Kasi 'di ba sa ibang hospital kapag visiting hour lang pwedeng magpapasok. Kaya bongga din dito mga anak kasi only packs ang bisita. So ayun, nang nag-uwian na ang lahat, at tulog na si Paolo, for the drama-drama lang ako dito, na hindi ko alam kung bakit ako naiiyak. Ganun na baka perfect ang life, sobrang grateful ako sa mga nangyayari sa akin. So ayun, kinaumagahan, kinuha si baby sa room, dahil may mga test pa siya na kailangan gawin. Yung hearing test, tsaka yung isa, hindi ko na alam kung anong tawag, nakalimutan ko na. So ayun, binalik din naman agad. After ay, pinaasikaso na sa amin ang billing, para kami ay makauwi na. Kaya naman ay, bibihisan ko na siya. Bala ko sana siya picturean na may mga gantong eksena. Ang kaso, ang hirap pala tanggalin ng letter nito, kailangan ng gunting. Sabayan pa ng iyak ng batuta, kaya wag na lang. Nagugutom na naman kasi agad siya, kakadede na lang. Bawal siyang padedein ng padedein. 1 ounce every 2 hours lang yung pwede sa kanya. Kaya ayan, for the pacifier na lang muna siya kapag gutom siya. Ang kaso, hindi ko rin siya matiis, kaya pinadede ko na lang din siya ng konti. At may mga pumasok na nurse para i-check kami. Every 2 hours yata, may nag-check sa amin dito Tapos, pinapaliwanag na rin sa akin yung mga iinumin ko na gamot pag-uwi. Pati kung kailan yung follow-up check-up namin ni baby. After nun ay binihisan ko na siya at inaantay na lang namin ng papa namin para makauwi na. So ayun, meron pala akong refund na 468. Refund ko sa PhilHealth na ER ako last time. So dahil madami nagre-request ng bill reveal, eto na meron akong yakap at meron din akong PhilHealth. Ang kaso, yung yakap daw ay pang outpatient lang. So PhilHealth lang yung nabawa sa akin. Magkaiba kami ng bill ni baby. So dahil may dala kaming cash, yung iba kinash na lang ni Paolo at yung iba dinebit card. At yung tuos. 180. Mali. 192,465. Kung wala akong PhilHealth, pero dahil may PhilHealth ako, kaya naging 128,715 na lang. Okay na din at sulit ng bayad dahil sobrang maalaga at mababait ang mga nurses at doktor dito. At dahil dyan, uwian na. Thank you, Cheng and Sai, sa pagsundo sa amin. Thank you din, Ace Medical Center, sa napakagandang experience at services nyo. So that's all for today. Thank you for watching. Bye-bye!